Ano po ba ang ginawa natin para kay Jesus sa katauhan ng mga dukha at mga nangangailangan? Ngayon po ay Monday ng unang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, nakasama ang lahat ng anghel, ay uupo siya sa kanyang maringal na trono. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay niya sa kanyang kanan ang mga matuwid at sa kaliwa ang di matuwid. Pagkatapos sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo iyon sa isa sa mga pinakahamak kong kapatid, iyon ay sa akin ninyo ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayas kayo sa harapan ko, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matirahan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung gusto nating makaakit ng pagpapala mula sa Diyos, kailangan nating gawin kung ano ang iniutos ni Jesus sa mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa atin, ang pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom, mainom sa mga nauuhaw, damit para sa walang maisusuot, pagpatuloy sa mga dayuhan, pag-alaga sa mga may sakit at may karamdaman, at pagdalaw sa mga bilanggo. Iniutos na Jesus sa atin na talikuran at tanggalin ang ating sarili muna mentality. Dahil ganito din ang kaisipan, ako muna bago ang iba ng karamihan sa atin. Ano ang mararamdaman natin kung ating talikuran ang sarili muna mentality? Maging malaya tayo mula sa pagkaalipin ng kasakiman at pagkamakasarili kung saan nagiging instrumento ng diablo. Ang ating buhay dito sa mundo ay pansamantala o paminsan lamang, kaya kailangan nating gumawa ng mga karapat-dapat na desisyon at mga aksyon na nakakatulong sa ating kapwa. Kung inuuna natin ang ibang tao, ang Diyos na ang bahala sa atin. Sinasabi sa atin ang mabuting balita na mayroong paghuhukom at paghihiwalay sa mga sumusunod at sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang talinghaga tungkol sa Last Judgment ay nagbibigay sa atin ng malaking dahilan kung bakit dapat nating ibigin ang ating kapwa, lalo na ang mga dukha. Sinabi ng Panginoon, "Sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong ginawa sa isa sa pinakahamak kong kapatid, ay ginagawa ninyo sa akin." Ibig sabihin, ang ating pagtulong sa ating kapwa na nangangailangan ay nakakatulong hindi lamang sa mga tinutulungan, kundi para din sa ating mga kaluluwa. Sa pagtugon natin sa mga pangangailangan ng ibang tao, makakamit natin ang kaligtasan. Kaya huwag nating baliwalain ang mga mahihirap nating nasa lamuha sa araw-araw. Bago tayo matulog sa gabi, mas mainam na tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang aking nagawa kay Jesus sa katauhan ng mga dukha, nagugutom, nauuhaw, walang maisuot, may karamdaman, may sakit, at mga bilanggo? Sinabi ni Jesus, "Anuman ang inyong ginawa sa kanila,
ay ginagawa ninyo sa akin. Sinabi ni Jesus, anuman ang ginawa ninyo sa kanila, ay ginawa ninyo sa akin. Muli, ano po ba ang ginawa natin kay Jesus sa katauhan ng mga dukha at nangangailangan? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.